Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So hello po kay Wilmar. Magandang araw sa iyo kapatid. Derek, Herman, Mon, Meg, and Ann. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel and I hope malaking tulong po ito sa ating spiritual na paglagot sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Now, tuloy po natin yung ating talakayan po, yung series natin na Kristiyanong Wais, Making Wise Decisions Daily. So, yung paggawa po ng desisyon, hindi ito once in a while. Nagagawa ka ng wise na desisyon, one time, big time, tapos yung mga maliliit na desisyon na tingin mo maliliit lang, hindi mo na pinag-iisipang mabuti. Now, ngayong umaga po, ang devotion po natin ay magmumula po sa Proverbs 14:12. Ito po ang sinasabi, "There's a way that seems right to a man, but its end is the way to death." Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. So dito po sa Proverbs 14:12, sinasabi po rito na may mga pagkakataon sa buhay natin na meron tayong desisyon or meron tayong nakikitang daan na para sa atin matuwid, para sa atin tama, para sa atin, something that we like, something that, gustong-gusto natin, gustong-gusto ng puso natin, na naisip natin, ito yung tama minsan kasi yung emotion natin kahit minsan mali, nagiging tama, Kasi yung gusto mo pag gusto mo, gina-justify mo Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, yung dulo nito, kapahamakan. Now, yung unang po nating katuruan ngayong umaga, ito po, what feels right does not make it right. Hindi porke nararamdaman mo tama yung isang bagay na ginagawa mo, yun na yung tama. Marami na po akong nakakausap na sinasabi nila, yung tama at mali, ito ay base sa kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang iba-ibang tao, iba-iba yung standard ng tama at mali. At walang tao ang magsasabing siya yung tama. Yung iba mali. Walang standard na ganun. Ang tawag doon ay relativist. Ibig sabihin, kanya-kanya tayo, walang pakialaman. Walang pakialaman na, what feels right for me, it might not be right for you, but this is my right. So, yung tao, ang pinaka-standard feelings na kung ano yung nararamdaman mo na tama, gawin mo. Kung ano sinasabi ng puso mo, doon ka, gawin mo, yun yung tama para sa'yo. Pero sa Biblia po, hindi ganun What feels right does not make it right because we have God who tells us what is right from wrong. We have God who tells us kahit tama yan sa paningin mo, if it is wrong for God, then it's wrong. Bakit? Meron kasing Diyos. Kung walang Diyos, edi kanya-kanya na lang tayo ng katotohanan. Kung walang Diyos, kanya-kanya na lang tayo ng definition kung anong tama at mali. Kaso may Diyos Yung Diyos, yung final judge, siya yung humuhusga kung ano yung tama at mali. Kaya, yan ang kadahilanan kung bakit pag mag-quiz ka, mag-exam ka, kahit it feels right for you to cheat, siguro mangodi ko or dayain yung exam, hindi mo pwedeng gawin Mali pa rin siya even though sometimes it feels right for you. Yung standard ng Diyos pa rin, yung mananaig na merong Diyos at nagsasabi, mali yung gagawin mo. Now, yung what feels right does not make it right. Alam niyo po, pag nag-share po ako ng ebanghelyo, lalo na sa members ng LGBTQ++, walang katapusan, QIA++. Para sa kanila, yung identity nila, yung nararamdaman nila. Kaya napakahirap para sa isang member ng LGBTQ na talagang sumunod sa Panginoong Hesukristo
Kasi you have to give up your identity. Lahat naman tayo, we have to give up our identity. We have to give up everything for Jesus. Pero mas mahirap kapag yung isang taong mayaman na corrupt, ang i-give up mo something outside of yourself eh. Pero yung isang member ng LGBTQ, sarili mo eh. Yun yung pakiramdam mo, eto ko eh, no? But you have to give up even that one, your identity. Kaya ako very sensitive ako sa pag nag-share ako ng gospel sa kanila. Kasi alam ko mahirap talaga. You have to give up yourself, your identity, what feels right for you. Kung ang tingin ko sa sarili ko eh hindi lalaki kahit lalaki ko, or tingin ko sa sarili ko hindi ako babae kahit babae ako. Yung pakaramdam ko na yun, i-give up ko yun eh. What feels right does not make it right. Kaya pag nag-share tayo ng ebanghelyo sa mga members ng LGBTQ++, eh, kailangan maramdaman rin natin na hindi ganun kadali. But we have to stick to the truth of God, na yung salita pa rin ng Diyos dapat yung mananaig. So, tandaan po natin, merong daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Ano po yung authority natin? Yung authority po natin, hindi yung feeling, yung nararamdaman natin, not even our conscience. Sinasabi ng iba, yung authority natin, yung masusunod dapat yung konsensya natin eh. Well, yung mga tao, iba-iba yung konsensya, yung iba walang konsensya. Yung ibang tao, yung konsensya nila, kasi sabi sa Bible talaga, corrupt talaga tayo. Ever since na nahulog tayo sa kasalanan, pati yung konsensya natin, minsan alam niyo yung may kalyo na. Kaya hindi po conscience, hindi po feelings, yung standard natin ng batayan natin. Laging ang batayan natin ay salita ng Diyos. Ano ba ang tama sa mali? Ano ba yung mali compared sa tama, sa truth ng Diyos? So para po sa atin, God's Word is our final authority. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? That is the final authority. Yan yung final authority natin sa ating moral standard. Yan yung final authority natin sa ating decision making. Pag gumagawa tayo ng desisyon, kahit it feels right, pero pag tinignan mo sa salita ng Diyos, mali, masusunod lagi yung salita ng Diyos. Hindi yung feelings natin, hindi yung konsensya natin, hindi yung sa tingin natin tama. Ang laging mananaig yung salita ng Diyos. God's Word is our final authority. Pangatlo po, wisdom is trusting in the Lord. Gusto mo bang maging wise, Kristiyanong wise? You make wise decisions daily. Hindi po natin pinagtitiwalaan yung puso natin, emosyon natin. Hindi po natin pinagtitiwalaan yung konsensya natin o yung distorted standard natin. Wisdom is trusting in the Lord. Kaya nga po dito sabi dito sa Proverbs chapter 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Yung puso natin, hindi natin pinagtitiwalaan yan. Yung puso natin ang nagtitiwala sa Diyos. Yung emosyon natin, yung feelings natin, hindi yan ang pinagtitiwalaan natin. Sa halip, yung puso natin, yung emosyon natin na pabago-bago, yan ang nagtitiwala sa Diyos. Sabi dito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Sa Tagalog po, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Sa Panginoon magtiwala. Huwag manalig sa sarili mong pangunawa. That is wisdom. Ito po yung wisdom ng Biblia. Ito po yung wisdom na tinuturo sa atin ng Proverbs. Wisdom is trusting in the Lord. Now, para po sa ating application, do not trust your heart and emotions. Yung puso natin, hindi yan basihan ng katotohanan. Hindi yan po basihan ng ating mga desisyon. Yung sinabi ng puso, you're just following your emotions. You're just following your feelings.
Kaya nga, hindi tayo nagdi-decision dapat sa height ng emotion eh. Kasi emotion, yung puso, mapanlin lang. Kala mo tama yung ginagawa mo. Tingnan nyo pag nasa height ka ng emotions mo, ng galit mo, gumawa ka ng desisyon, malamang sa malamang mali ang desisyon mo. Nasa height ka ng emotion mo eh. Kaya ang mga tamang desisyon, nangyayari yan pag kinakalma mo yung sarili mo, nag-iisip ka ng tama, tsaka gagawa ng desisyon. Hindi pwedeng nasa height ka ng galit, hindi pwede nasa height ka ng pagmamahal. Kaya nga minsan nakakabobo yung pagmamahal, no? Mahal na mahal mo talaga yung tao, mali-mali na yung mga desisyon na ginagawa mo. Habol ka ng habol dun sa tao na yun. Kasi puso mo, mahal na mahal mo, gustong-gusto mo yung tao na yun. Kahit na niloloko ka na, sige pa rin. Kasi nga nasa height ka ng emotion mo eh. Kailangan mo kumalma yung emotion mo, kumalma yung puso mo, i-tame mo yung puso mo at mag-isip ka ng tama. Ano ba yung tamang desisyon? No? Hindi ka pwedeng magdedesisyon, nasa height ka rin ng kaligayahan mo. Yung asay-saya mo, lumulutang ka sa ulap, happy-happy ka, and then you make decisions. Malamang sa malamang, mali ang decision na gagawin mo. So, do not trust your heart and emotions when it comes to making decisions. Kaya sabi nga sa Jeremiah chapter 17:9, ito yung nature ng puso, ito yung kalikasan ng ating puso. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Yung puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Kaya mali yung follow your heart, follow your feelings, follow what your heart tells you to do. Mali eh. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? So do not trust your heart and emotions. Sa halip, point number 2, make decisions based in God's Word or based on God's Word. Pag gumagawa po tayo ng decisions, laging nakabase sa salita ng Diyos. Kasi yung puso natin, emotion natin, pabago-bago yan. Pero yung salita ng Diyos hindi magbabago. Sabi po rito, may daang tila matuwid sa isang tao. There's a way that seems right to a man. Kadalasan po nanggagaling yan sa puso sa emotion eh. Parang okay naman. It feels right naman. Sige, gawin ko na nga. Hindi po ganun eh. We have to make decisions based on God's Word, based on God's wisdom. Kung naniniwala tayo na yung salita ng Diyos, wisdom, karunungan ng Diyos, then we have to base our decision on God's Word. And number 3 po, do the right thing and trust God for the result. Pag gumagawa po tayo ng decision, sometimes it doesn't feel right kasi, parang baka, exam to baka bumagsak ako kailangan ko siguro kahit konting-konting kode ko lang, no? Ganun yun konting-konting cheating lang. Pwede na yun, no? Pero dito po sa puntos natin ito, do the right thing. Gawin mo pa rin yung tama. Huwag ka pa rin mag-cheat, huwag ka pa rin mandaya, at pagtiwalaan mo yung Diyos sa resulta. It applies to all, no? To all aspects of life. Marahil sa negosyo, huwag ka mandaya, huwag mong dayain yung mga customer mo, huwag mong dayain yung mga tao mo. Kahit na tingin mo malulugi ka, do the right thing and trust God for the result. Sa lahat po ng aspeto yan, sa trabaho natin, minsan pwede nating dayain yung oras, dayain natin yung output natin, pero do the right thing and trust God for the result. Gawin mo kung ano yung tama, kahit na parang agrabyado ka sa huli, yun yung pakiramdam mo, pagtiwalaan mo ang Diyos sa magiging resulta. Just do the right thing. Kasi when you do the wrong thing, hindi ka papanigan ng Diyos Bakit ka papanigan ng Diyos sa isang bagay na masama? So do the right thing and trust God for the result. Para po sa ating discussion, why is it important to seek God's wisdom found in the Bible in decision making? Bakit importante na hanapin natin wisdom ng Diyos sa Biblia pag gumagawa po tayo ng desisyon? Para po sa ating panalangin, Father,
Help me to recognize that I have no wisdom of my own and that I am dependent on your sovereignty and wisdom. Help me to do the right thing and trust you for the result. Let me surrender to you my goals and plans and leave them to your hands. In Jesus' name. So isama po natin ito sa ating panalangin at salamat po sa nag-support po dito sa ating channel Anonymous. At kung meron po ay natutunan, let us know in the comment section below and please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.